nga Radyo Katoliko sang Dioses sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Kung inyo mabatian ang tingog sang Dios karon nga adlaw, hindi ninyo pagpatigaha ang inyo mga tagipusoon. Magandang umaga mga kaibigan. Ang oras natin alas 8:02 ng umaga. Ngayon po ay Sabado ng 2025. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Bro Al Calixtro. Pasamantala ho na inyong makasama para po sa ating programa na Historia Sagrada. Pagbati muna sa lahat ng mga kasamahan natin sa Catholic Faith Defenders sa pangunahon ng aming presidente na si Christian Paul Gaylan. Magandang umaga bro at sa lahat ng mga opisyales dyan din sa Granada, dyan din sa Talok at sa iba pa. Nagpapasalamat tayo sa opportunity ho na tayo ay naging bahagi nitong pag-broadcast natin ng Historia Sagrada. Tayo po'y manalangin muna bago tayo tuluyang magpatuloy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Salamat Ama sa opportunity na binigay niyo sa amin upang minsan pa talakayan ng isang mahalagang kwento sa Lubang Tipan. Makita namin ang aming mga sarili sa ano ba ang pinakatinuturo nito para sa amin. Nagpapasalamat kami sa opportunity na may mga ganitong pag-aaral. Salamat sa grupo ng Catholic Faith Defenders nationwide na walang ibang layunin kundi ipagtanggol ang pananampalataya ng Simbahang Katolika. Patuloy kaming umaasa na sa inyong tulong, Mahal na Maria, ay mabibigyang dinaw ang malabong doktrina para sa karamihang Katoliko. Maasa ho kami na kayo ang siyang mabibigyang parangal, Ama, sa pagpapatuloy ng programa na ito. Dalangin ho namin ang kaliwanagan ng kaisipan sa mga oras na ito at magsilbing hamon ito sa aming buhay pananampalataya na magdire-diretso sa biyaya ho ng Panginoon. Samahan niyo kami, Banal na Espiritu. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Alright, mga kaibigan, diretso na ho tayo sa ating pag-uusapan dito. Actually, nasa Genesis chapter 6 verses 9 to 22 ang teksto patungkol dito kay Noe. Basahin ko po sa wikang Tagalog. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Noe. Si Noe ay makadiyos. Siya lang ang namumuhay na matuwid sa kapanahunan niya at malapit ang kanyang relasyon sa Diyos. May 3 siyang anak na lalaki na sina Shem, Ham at Japhet. Napakasama na ng mga tao sa paningin ng Diyos at ang kanilang kasamaan ay laganap na sa mundo. Nakita ng Diyos na lubhang masama ang mga tao sa mundo dahil ang ginagawa nila ay puro kasamaan. Kaya sinabi niya kay Noe, "Lilipunin ko ang lahat ng tao dahil sa kanila lumaganap ang kasamaan sa mundo. Lilipunin ko sila kasama ng mundo. Kaya ikaw, Noe, gumawa ka ng barko mula sa matibay na kahoy at gawan mo ito ng mga kwarto. Pagkatapos pahiran mo ng alkitran ng loob at labas ng barko. Gawin mo ito na may sukat na 450 talampakan ang haba at 65 naman talampakan ang luwang at 45 talampakan ang taas. Lagyan mo ng bubong ang barko at lagyan mo ng agwat ng kalahating metro ang dingding at ang bubong. Gawan mo ang barko ng 3 palapag at lagyan ng pintuan sa gilid, sapagkat pababahain ko ang mundo para malipol ang lahat ng nabubuhay. Mamamatay ang lahat ang nasa mundo. Pero gagawa ko ng kasunduan sa iyo. Papasok ka sa barko kasama ang asawa at mga anak mo, pati ang mga asawa nila. Magpapasok ka rin ng isang lalaki at babae sa bawat uri ng hayop para mabuhay sila kasama mo. 2 sa bawat uri ng lahat ng hayop, mga lumilipad, lumalakad at gumagapang. Lalapit sila sa iyo para hindi sila mamatay. Magdala ka rin ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at para rin sa mga hayop.
At huling talata, ang sabi niya, sinunod ni Noe ang lahat ng iniutos ng Diyos sa kanya. Mga kaibigang nakikinig sa ating broadcast sa Historia Sagrada, magandang balikan natin ano ba ang itinuturo sa atin itong Great Flood na ito at yung Noah's Ark. Mga kapatid, kung pag-uusapan ho natin ang katuruan ng simbahan na totoo na merong literal na Great Flood at merong literal na barko. Opo. It's po siyang historical event. Hindi lang po siya simbolo na sinasabi po ng iba. Naniniwala po tayo bilang mga Katoliko na dahil po sa sobrang kasamaan ng sanlibutan, ay ito ang naging paraan ng Diyos upang linisin ang sanlibutan. At kanyang iniligtas ang pamilya ni Noah at ang ilang uri ng mga hayop noong unang panahon. Mga kaibigang Katoliko, ang flood o pagbaha ay simbolo ho ng paghatol ng Diyos sa tao. At ang simbolo naman po ng arko ay ang kaligtasan. Makaibigan, ang kwento ng baha, hindi lang to simpleng pagbaha na katulad sa atin dito sa Pilipinas, hindi ho. Grabe ho 'yon mantakin mo taas ng bundok, ganong kataas yung level ng tubig. Siguro kung ikaw na ando sa panahon na yon, maski na anong sigaw ang gawin mo, maski na anong gawing pagpapakaawa ng tao sa Diyos, wala na, tapos na Oho. Ang kwento na yon, mga kaibigan, ay isang spiritual rebirth, isang paglilinis para sa mga tao. Ang flood na yon, mga kaibigan, ay simbolo ng pangangailangan natin bilang Katoliko ng tinatawag nating interior o yung pangloob at yung panglabas na purification. Iyon po yung universal theme na tinatawag nating spiritual journey. Ang Noah's Ark, mga kapatid, ay kumakatawan sa kaligtasan. Kaya nga ho tayo bilang Katoliko yung baptism, yung sakramento ng bautismo, yun po yung entrance. Doon tayo lahat nagsisimula. Ang kaligtasan ng sangkatauhan, hindi lang sa Pilipinas, kundi worldwide, ay dapat dumaan doon sa proseso ng bautismo. Ako'y pastor pa ho ang paniwala ko ho ang baptism ay simbolo lang yan. Simbolo lang yan kapag ka binabautismo ako isang individual na siya ay namatay sa kanyang kasalanan, siya ay nailibing sa kanyang kasalanan, kapag ka iniahon ko siya sa tubig, siya ay lalakad sa panibagong buhay. Simbolo lahat, simbolo. Pero sa atin bilang Katoliko, makapatid, literal. Bautismo. Inaalis nito yung original sin, nagiging anak ka ng Diyos, nagiging bahagi ka ng kaharian ng Diyos. Hindi pwedeng dumaktaw sa kumpil kaagad ang sinuman. Hindi ho. Lahat po ng tao dapat dumaan sa sakramento ng bautismo. Napaka-importante ho ito para sa atin, mga kapatid. Papansin ho natin sa pagpapatuloy na ating pag-aaral na may mga early church fathers na nagpapatunay na yung kwento na yon na Great Flood ay hindi lang ito basta Great Flood o simbolo. Talaga nangyari ho yun. Sabi ni Justin Martyr na siya mismo ay pinatotohanan niya na yung tinatawag na universality of the flood
na sinabi niya doon sa dialogue with Trypho, ang sabi niya ron, the whole earth, as the scripture says, was inundated. And the water rose in height 15 cubits above all the mountains. Mga kapatid, itong mga church fathers na to, hindi pwedeng umimbento, magbigay ng opinyon, basta-basta. Para sa kanila yung pangyayari ay tunay na nangyari ho yun, mga kapatid. Naibin po si Tertullian, na isa pong mahusay na apologist, na sinasabi niya patungkol dun sa fossils in the mountain, na talagang ito po ay nakuberan ho ito ng tubig. Ang sabi niya, there was a time when her whole orb with all underwent mutation, overrun by all waters. To this day, marine counts and tritons, horns sojourns as foreigners on the mountains, now eager to prove to Plato that even the heights have undulated. Mga kapatid, ito hong binabanggit ni Tertullian ay hindi lang katulad ni Justin Martyr, na sila mismo ay nagpapatunay na ito'y literal na nangyari. Ito'y isang historical event, yung Great Flood. Ang sabi pa ni Gregory ng Nasansu, na dinescribe niya rito si Noah as one entrusted with the saving of the whole world from the waters, and as having escaped the destruction in a small ark. Sa kanyang sulat sa Second Theological Oration 18. Mismo si John Chrysostom, binabanggit din ho, isang archbishop ng Constantinople. Siya'y sumulat patungkol po doon sa Great Flood. Ang sabi niya doon sa kanyang homily sa Genesis 25 verse 10. Ang sabi niya, see the precision of Scripture. How is not only taught us in the year of the deluge, but also made clear the month and the day. Si Augustine, ng isang bishop ng Hippo, tinatanggihan niyo po yung pamamaraan ng interpretasyon na allegorical. Ang sinabi niya that there could not be a flood so great that the water should rise 15 cubits above the highest mountains. Sa kanyang isinulat na City of God. Kung susumahin natin, mga kaibigan na nakikinig sa ating programa na Istorya Sagrada, paano ba natin isasummarize itong mga bagay na ito? Ang Genesis chapter 6 to 9. Una, mga kaibigan, dito sa Genesis chapter 6 to 9, dito nakapaloob yung Great Flood. Isang literal na pangyayari sa kasaysayan. Pangalawa, yung pagsunod ni Noah at yung pagkakaroon ng Diyos ng covenant sa humanity. Yung covenant, yung tipan. Sa Genesis chapter 6, mga kapatid, makikita ho natin yung wickedness ng humanity at yung paghahanda ni Noah. Sa mga talatang 1 hanggang 7, makikita ho natin na merong human corruption. Tatlong bagay ho yung makikita nyo dyan sa talatang 1 hanggang 7. Una, meron pong malawakang wickedness at violence sa mundo. Pangalawa, mababasa ho natin na nagkaroon ng panghihinayang ang Diyos sa kanyang pagkalikha sa humanity. Pangatlo, dahil sa panghihinayang ng Diyos sa kanyang paglikha, dahil nga ho, ang naging kaisipan ng mga tao noon ay puro wickedness, nag-decide ang Diyos na i-wipe out ho sila. Nagkaroon ng desisyon ng Diyos na wasakin ang humanity. Kasama na rito yung mga hayop. Siguro magsatanong kayo, kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, bakit kailangan niyang wasakin?
Bakit kailangan niyang iparanas sa tao yung kamatayan? Now, valid ho yan sa mga nagtatanong patungkol sa nabasa niyong bahagi ng salita ng Diyos. Pero mga kaibigan, tandaan ho natin na hindi lang ho ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, kundi siya rin ho ay Diyos ng hustisya. Now, hindi lang natin makikita yung human corruption, kundi pangalawa sa talatang 8 hanggang 10, makikita rin ho natin yung righteousness, yung katuwiran ni Noe. Nasabi ng Bible, Noah is righteous and blameless. Tayo bilang mga Katoliko, paano ba tayo nagiging matuwid? Matuwid ba tayo in the first place? Hindi ho. Makasalanan ho tayo. Nagpapasalamat lang tayo sa simbahan sapagkat ang simbahan ang ginamit na paraan ng Diyos upang ma-introduce sa humanity ang kaligtasan. Hindi lang ho pananampalataya sa Panginoong Yesus ang importante, kundi yung pananampalataya ng individual doon sa turo ng simbahan. So pananampalataya at yung turo ng simbahan. Walang ibang institusyon ang pwedeng magpakilala sa tao sa pangangailangan ng kaligtasan maliban sa simbahan. That's why we believe as Catholics, walang ibang simbahan na itinatag ang Panginoong Yesus sa kanyang panahon maliban sa Catholic Church. Kaya nga ho, it took me 4 years to decide na maging Katoliko, panahon ng pandemya, na inaaral natin ng dahan-dahan ng turo ng simbahang Katoliko. Struggle ako at first dahil ang itinuro sa amin sa paaralan ng Biblia, yung aking mga profesor sa theology, na ang kaligtasan ay pananampalataya lang sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Pero sa aking pag-aaral na salita ng Diyos ay nadiskubre ko, mga kaibigang nakikinig sa Istorya Sagrada, na ang kaligtasan pala ay hindi lang pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus, kundi kasama rito yung paniniwala ng individual sa turo ng simbahan. Ang bautismo ay malaking bahagi ng kaligtasan ho natin. Kaya ho, kung ako sa inyo mga kapatid, patuloy kayo makikinig sa Istorya Sagrada at iba pang mga sa ating kaparian sa kanilang sinasabi patungkol dito, sa mga grupong Catholic Faith Defenders. Huwag ho kayong mamamali na andito ho kami, ang CFD, hindi ho para makipagdebate. Ang objective ng CFD ay aralin ho namin ang turo ng simbahan. Kami mismo ay makumbinse na ang turo ng simbahan ay totoo. Pagkatapos kaming makumbinse ay yayakapin namin ang aral na simbahan. Pagkatapos po naming yakapin ang aral na simbahan, ay unti-unti ho namin itong ituturo sa inyo. Ituturo ho namin ang kabuuan. Hindi ho kami magtuturo ng kalahating katotohanan at magtuturo kami ng kalahati na kasinungalingan. Wala hong pakay ang CFD nationwide na magturo ng kalahating totoo at kalahating kasinungalingan, kundi 100% mga kaibigan, na turo ng simbahan ang gusto naming iparating sa inyo. Now, Noah is righteous and blameless. Pangalawa, Noah walks with God. Siya po ay lumakad na kasama ang Diyos. Tayo bilang Katoliko, paano ba tayo lalakad na kasama ang Diyos sa ating panahon? Mga kapatid, mahalaga sa atin ang sacred scriptures. Mahalaga sa atin ang sacred tradition. At mahalaga sa atin bilang Katoliko ang magisterium. Mahalaga sa atin ang pagdalo sa misa. Sapagkat ang pagdalo sa misa ay katulad ng
paghinga natin bilang tao. Lalo na doon sa porsyon na tatanggap tayo ng banal na hapunan. Lang paniniwala po natin dyan ay yung tunay na presensya ni Kristo, yung ating tinatanggap. Siya yung ating pagkain ng ating kaluluwa. Kaya big deal sa atin yung pagdalo sa misa. Hindi dapat gawing secondary ang pagdalo sa misa, mga kapatid. Yan po ay pangunahin. Yan ang ating top priority in life, to go to the Mass. Alam po ninyo, sa aking patotoo, naiiyak ko talaga ako every time na itinataas ng pare yung ostya. No, ako'y pastor pa, simbolo lang yan ng katawan ng ating Panginoon. Pero I realized for so many years that I was wrong. Hindi siya simbolo ng katawan. Pag itinataas na ng pare yung medyo malaking ostya, nagpa-flashback sa akin yung ginawa ng Panginoon Diyos sa krus ng Kalbaryo, na siya ay namatay for our sins. Yung kanyang sufferings ay cannot be compared sa paghihirap po natin sa ating panahon. Naiiyak ako dahil literal na nahirapan ng ating Panginoon Diyos na kapag nagpapartik tayo ng Holy Communion, we are actually receiving the literal body of the Lord Jesus Christ. Yung kanyang presensya, kada pagdalo sa misa, mga kapatid, iba yung tama sa akin Kapag dumadalo ko sa misa, iba yung dating sa akin personally. Kaya mas na-appreciate ko yung pagiging Katoliko ko. Na wala akong planong lumiban sa misa. Mapalad nga tayo, may tinatawag tayong anticipated Mass pag Sabado. Hindi ka makakadalo ng Linggo, may Sabado. Bagamat sa atin sa Pilipinas ay araw-araw halos may misa Pero ang punto de vista, mga kapatid, mahalaga po ito, yung ating sinasabi. Yung pagkakaroon natin ng malinaw na pananaw doon sa sakramento. Now, hindi lang Noah is righteous and blameless. Pangalawa, Noah walks with God. Pangatlo, God chooses Noah to save him and his family. Nagdesisyon ng Diyos. Hindi ito desisyon ng mga politiko. Ito ay desisyon ng Diyos sa pamilya ni Noah na siya po ay iligtas sa kanyang buong pamilya. Alam mo kaibigan, sa kaligtasan, may desire ang Diyos na iligtas hanggat maaari lahat ng tao. Pero kinakailangan mong magdesisyon personal, kaibigan. Nakikinig ka sa broadcast na ito. Hindi ka siguro Katoliko, kaibigan. Marahil Protestante ka o Evangelical. Ang hamon ko sa iyo bilang dating pastor, kaibigan, magpasya ka na balikan ang turo ng simbahan. Palagay ko, bago ka naman naging Protestante, dati kang Katoliko, di ba? At hindi ko natatanungin sa iyo, ba't ka umalis sa simbahang Katoliko? Probably legit yung reasons. Pero gusto lang kitang hamunin, kaibigang nakikinig sa broadcast na ito. Kinakailangan mong magdesisyon, kaibigan, pagdating sa kaligtasan. Hindi yan pagtanggap lang kay Kristo sa pamagitan ng pananampalataya. Kundi mahalaga rito, kaibigan, na inaalam mo yung turo ng simbahan. Ang simbahan ang magtuturo sa iyo ng paraan ng kaligtasan. Hindi yung ibang mga institusyon. Hindi ang paaralan. Kundi ang simbahan. Magandang balikan mo yon, kaibigan. Makikita rin natin dito sa chapter 6, 11 to 22.
na merong utos ang Diyos na mag-build ng ark kay Noah. God warns Noah of the flood. Ikaw ba naman kung ikaw si Noah kung wala namang mangyayaring baha, gagawa ka? May nabasa ka ba rin sa Biblia, sa binasa natin kanina na napakamot ng ulo si Noe? Nag-isip ba siya ng negatibo doon sa utos sa kanya ng Diyos? May ganun bang eksena na, teka muna, mukha atang pinaprangka ko ng Diyos ha? Walang ganon. Walang ganon. Tapos malinaw na aking nabasa kanina na merong instruction ng Diyos kung papaano yung sukat ng arko, yung dimensyon. At nakita natin mga kapatid doon sa dulo, Noah obeys God's instructions. Alam mo sa atin bilang Katoliko, ang kaligtasan sa atin tatlo ang phase nito. Una, we have been saved. Naligtas na ho tayo. Si Kristo namatay sa krus para sa atin. Okay, ligtas na tayo. Pero hindi natapos doon. Pangalawa ho, we have been saved. Tayo ay kasalukuyang nililigtas ng Diyos sa kasamaan, sa wickedness. Kaya nga ho, mahalaga sa atin yung issue na obedience. Hindi lang faith per se, kundi yung ating obedience. Para sinasabi natin, faith, check. Obedience, check. Hindi ho tayo by faith alone. Sa Genesis chapter 7, nakita natin yung great flood mismo, mga kaibigan. Verses 1 to 9 ay pumasok na po sa ark ang si Noah at ang kanyang makasamahan. Nakita rin ho natin na yung mga malilinis at yung mga unclean animals entered the ark at si Noah at ang kanyang pamilya ay pumasok na doon sa arko. Mga kaibigan, magbabalik ho tayo. Ang Historia Sagrada, makalipas po ang ilang paalala. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Mas ginpabasko, kaginpasanyo sa Diocese sang Bacolod. Magapanumbalik sa kahanginan nga puno sang pagtulunan, magadala sang balita, kag impormasyon, mga musika, pangamuyo, kag pagpamalandong sa kabuhi. Mabatian alas 6 sang aga, tubtob alas 7 sang gabi. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Ang inyo estasyon sa kahanginan, DYAF 1143, nagapatigayon sa adlaw-adlaw nga tanan sang iyang misyon sa pagpahibalo sang mensahe sang simbahan. Kag ang DYAF nagatinguha nga makalambot ini sa halos tanan nga pwede niya malambutan sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental o kung hindi gani sa bilog nga isla sang Negros. Para sa inyo nga bulig, kag kung anuman ang inyong matanyag nga bulig kag suporta sa evangelizing mission sang DYAF 1143, mahimo lang ninyo personal nga madulong sa Waragwagan sini nga yara na hamtang sa second floor sang sini nga building, corner San Juan Rizal Street sa siyudad sang Bacolod. Simbahan sa Kahanginan, magawaragwag alas 12:45 sang hapon hasta alas 2 sang hapon. Lunes to Biyernes, ginadala sa inyo ni Reverend Father Jonas Sumagaysay. Magapadayon sa pagtuytoy sa kahanginan. Upod kita, Simbahan sa Kahanginan.
sang kubos. Magapalayag sa kahanginan. Alas 9 sang aga hasta alas 10 sang aga. Lunes, Miyerkules, kag Biyernes. Inidala sang Caritas Bacolod Social Action Center. Magabulig sa mga kubos kag sa paghatag igdalupangod sa sosyedad. Ini ginapangunahan nanday Sir Raymond Pandanduyan kag Reverend Father Julius Espinosa. Alas 9 sang aga hasta alas 10 sang aga. Lunes, Miyerkules kag Biyernes. Tingog sang kubos. DYAF 1143 CMN Bacolod ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. DYAF 1143 CMN Bacolod ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. Mga kaibigan, nagbabalik ko tayo sa ating programa na Historia Sagrada. Pinag-usapan pa rin ho natin ang tungkol po doon sa pagbaha na nangyari. Yun po talaga historical account ho. Hindi ho siya simbolo, kundi talagang tunay na nangyari na nakatala ho sa salita ng ating Panginoon. Now, diretso ho tayo, mga kapatid, sa Genesis chapter 7, verse 10 to 24, ay ganito ang mababasa po natin. At pagkalipas ng 7 araw, bumaha sa mundo. Nang ika-17 araw ng 2 buwan, umulan ng napakalakas at tumapaw ang lahat ng bukal. Si Noe ay 600 taong gulang na noon. Umulan sa mundo sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Nung mismong araw na nagsimulang umulan, pumasok sa barko si Noe, ang asawa niya at ang 3 ng anak na sina Shem, Ham at Japhet kasama ang mga asawa nila. Kasama rin lang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. Ayon sa iniutos ng Diyos kay Noe, pinapasok niya sa barko ang bawat pares ng lahat ng uri ng hayop na lumalapit sa kanya. Pagkatapos isinara ng Panginoon ang barko. Walang tigil ang ulan sa mundo sa loob ng 40 araw, tumaas ang tubig hanggang sa lumutang ang barko. Tumaas pa ng lubusan ng tubig hanggat natakpan ang lahat ng matataas na bundok. At hanggang umabot sa mga 7 metro ang taas ng tubig mula sa tuktok ng pinakamataas na bundok. Kaya namatay ang lahat ng may buhay, ang mga hayop na lumilipad, lumalakad, gumagapang, at ang lahat ng tao. Namatay ang lahat ng nabubuhay sa lupa. Nalipol ang lahat ng tao at ang lahat ng hayop sa mundo. Si Noe lang at ang kasama niya sa loob ng barko ang hindi namatay. Mga kapatid, nakita natin doon sa pagbaha ho na yon ay the flood comes upon the earth. Pangalawa, nakita ho natin na gaano katagal yung ulan? 40 araw at 40 gabi. Maski naman siguro sino sa atin nga lang sa Pilipinas kung mangyayari ho yan dire-diretso eh. 1 linggo na lang ho dire-diretso. O ano mangyayari po sa atin? Yun pa kayang 40 days and 40 nights? Pangatlo, nakita natin mga kapatid na yung flood waters covered the earth. Yung taas ng bundok, umabot yung tubig eh. Naging dahilan para lumutang yung arko na ginawa ho ni Noe. At ang masaklap ho doon, lahat ng tao sa panahon na yon at mga hayop ay namatay. Now, Genesis 8, mga kapatid, natapos na ho yung
Great Flood. Opo. Doon makikita natin sa mga talatang 1 hanggang 14 that God remembers Noah and the animals. Bagamat nangyari ho yun, yung bagay na yun, at may plano ho ang Diyos bakit ho niya inalaw na maraming tao ang mamamatay sa panahon na yun. Etong ating bida sa kasaysayan, si Noah at ang kanyang mga anak at ang pamilya nito, ay inalala sila ng Diyos. At ayon po sa pagkakasulat sa Biblia ay unti-unti hong naglalaho ang tubig. At ang arko po ay naandun, nanatili sa mountains of Ararat. Makita rin natin sa pagpapatuloy ng kwento sa mga talatang 6 hanggang 14 ng Genesis na nagpalabas si Noah ng dove. Para malaman niya kung ano na nangyayari sa labas. And true enough, ay ang tubig ay bumababa na. Sa ikalawang pagkakataon, nagpadala siya uli ng dove, pero nung bumalik yung dove ay meron ng dalang olive leaf. Ibig sabihin ang lupa ay tuyo na at po pwede na uling taniman. Genesis 9, makikita natin ang covenant kay Noah at magandang mabasa po natin yan. Sabi ho ron, binasbasan ng Diyos si Noe at ang mga anak niya at sinabi, magkaroon kayo ng mga anak para dumami at mangalat kayo sa buong mundo. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, ang mga lumalakad, lumilipad, gumagapang, at ang mga nakatira sa tubig. Kayo ang maghahari sa kanilang lahat. Makakakain na kayo ngayon ng mga hayop. Ibinibigay ko ito sa inyo bilang pagkain, kagaya ng mga ibinigay ko sa inyo ng mga pananim na makakain. Pero huwag ninyong kakainin ng hayop na nang mamatay ay hindi lumabas ang dugo, dahil ang dugo ay simbolo ng buhay. Sisingilin ko ang sino mang papatay sa inyo, kahit ang mga hayop. Sisingilin ko ang sino mang papatay sa kanyang kapwa. Ang sino mang pumatay sa kanyang kapwa ay papatayin din sa ng kanyang kapwa. Sapagkat ang tao ay ginawa ng Diyos na kawangis niya. Ngayon magkaroon kayo ng mga anak para dumami at mangalat sa buong mundo. Malinaw mga kaibigan na makikita ho natin doon sa mga talatang nabasa natin. Nagbigay ng instruction po ang Diyos kay Noah sa kanya at ang kanyang pamilya na lumabas na doon sa arko. At meron hong po pwede ng kainin. Opo. Pero pagdating ho doon sa dugo, pinagbabawal po. Makaibigan, nagkaroon ho ng dietary changes nung panahon na yon. Ang mga tao ay pinahintulutan na makakain ng karne, pero may restriction. Hindi ho pwedeng kainin ng dugo. Yan. Sapagkat yun po ay kumakatawan sa buhay. Na pangalawa, sa talatang 8 hanggang 17, makikita ho natin yung covenant ho ng Diyos. Basahin natin mga kapatid, talatang 8. Sinabi pa ng Diyos kay Noe at sa mga anak niya, ito ang kasunduan ko sa inyo at sa mga lahi ninyo at sa lahat ng nabubuhay sa mundo, pati sa lahat ng hayop na maging kasama nyo sa barko. Hindi ko na muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay sa pamagitan ng baha, at wala ng baha na mangyayari pa para malipol ang mundo. At sinabi pa ng Diyos bilang palatandaan ng kasunduan ko sa inyo at sa mga hayop at sa lahat ng susunod nyo pang mga henerasyon, maglalagay ako ng bahaghari, yan, bahaghari sa ulap, rainbow. Sa tuwing gagawin kong maulap ang langit at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko agad ang kasunduan ko sa inyo at sa lahat ng uri ng hayop, na hindi ko nalilipuling muli sa pamagitan ng baha ang lahat ng may buhay.
Tuwing lilitaw ang baghari sa mga ulap, alalahanin ko agad ang walang hanggang kasunduan ko sa lahat ng mga buhay sa mundo. Mga kapatid, napakaganda ho itong pangako ng Diyos. No? Bagamat nangyari na yung dapat mangyari, maraming namatay nung panahon na yon. Ang natira lang si Noe at ang kanyang pamilya. Nagsimula uli ng panibagong buhay. Panibagong henerasyon na manggagaling na dito sa kay Noe at sa kanyang mga anak. Mga kapatid, baghari ay simbolo ng awa ng Diyos sa humanity. Nakita ka na ba, kaibigan, ng baghari o rainbow? Nakikita ho natin yan pagkatapos umulan. Di ho ba? Natama ho ang salita ng Diyos na sa tuwing makikita natin yan ay magpapaalala sa atin, babalik ka dun sa pangyayari sa kasaysayan na merong isang kwento sa Genesis na tunay na nangyari. At sa tuwing makikita mo ang baghari, ay parang sinasabi sa iyo, hindi na muling gugunawin ang mundo sa pamagitan ng baha o ng tubig. Napakainam ng Diyos, mga kapatid. Bagamat tayo bilang mga Katoliko ay may mga pagkakataon tayo ay sumasablay, nagkakamali ho tayo. Pero ang dakilang pagmamahal ng Diyos ay nananatili pa rin ho sa atin. God establishes a covenant with Noah and his descendants. At ang Diyos ay nangako ho na hindi niya na ho kailanman wawasakin pa ang daigdig sa pamagitan ng baha. At ang rainbow, mga kaibigan, ay ibinigay bilang tanda ng tipan o covenant ng Diyos. Sa nabasa natin doon sa chapter 9, verse 13 to 17. Yung baghari na yon ay simbolo ng awa ng Diyos sa tao, yung kanyang faithfulness. Alam mo, ang Diyos kapag gumawa ng tipan, bagamat yung tao magkakasala, alam niyang magkakaproblema pa rin, pero bilang siya yung nag-initiate ng covenant, siya ang tatapos nun. Siya ang kukumpleto ng covenant. Yun ho yung ganda, mga kapatid. At sa later on ng buhay ni Noah, makikita po natin sa talata 18 at dito natin ito tatapusin. Sabi rito, ito ang mga anak ni Noe na kasama niya sa barko, sila Shem, Ham at Japheth. Si Ham ang ama ni Canaan, silang tatlo ang pinagmula ng lahat ng tao sa mundo. Si Noe ay isang magsasaka at siya ang unang nagtarim ng ubas. Isang araw uminom siya ng alak na mula sa ubas at nalasing. Nakatulog siyang hubad sa loob ng kanyang tolda. Gayon si Ham na ama ni Canaan ay pumasok sa tolda at nakita niyang hubad ang kanyang ama. Kaya lumabas siya at sinabi ito sa dalawang kapatid niya. Kumuha sina Shem at Japheth ng damit at inilagay sa balikat nila. Pagkatapos lumakad sila ng paurong papasok sa tolda para takpan ang kanilang ama. Hindi sila lumingon dahil ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama. Nang mahimasmasan na si Noe sa pagkalasing niya at nalaman kung ano ang ginawa ng bunsong anak niya, sinabi niya, sumpain ka Kanaan, maghihirap ka at magiging alipin ng iyong mga kapatid. At sinabi rin niya, purihin ng Panginoon ang Diyos ni Shem, naway maging alipin ni Shem si Kanaan. Naway palawakin ng Diyos ang lupain ni Japheth at maging mabuti ang pagsasama ng mga lahi niya at ng mga lahi ni Shem. At naway maging alipin din ni Japheth si Kanaan. Nabuhay pa si Noe ng 350 na taon pagkatapos ng baha. Namatay siya sa edad na 950. Mga kaibigan, ang kwento ay nagtapos sa utos ng Diyos kay Noah na humayo kayo at magpakarami. Nang ibig sabihin nito, mga kapatid, ito po ay sinasalamin nito
yung Great Commission na binigay ni Jesus bago siya umakyat sa langit sa kanyang mga disipulo. Yung sinabi ng Diyos kay Noah na humayo kayo at magpakarami, ito po ay nangangahulugan ng pag-uutos ng Diyos sa mga apostol. Hindi lang sa mga apostol, kundi sa simbahang Katoliko. Yung tinatawag na Great Commission, na gawing alagad ang lahat ng bansa. Mga kaibigan, nakikinig sa ating programa na Historia Sagrada, ang inyong napapakinggan ay makakatulong ito sa inyo kung siseryosohin ho ninyo. Maliban po sa inyong napapakinggan sa amin ni Bro Christian Paul Gaylan at sa aming makasamahan sa CFD sa Diocese ng Bacolod, I would suggest mga kapatid na patuloy ho kayong mag-aral ng salita ng Diyos. Magkaroon kayo ng desire to really grow. Kasi kung hindi nyo tututukan ng salita ng Diyos, hindi kayo magbabasa, malaki ho yung tsansa na itong taon na to ay lilipat ka sa protestante. Hindi ho kataka-taka pagka naimbitahan ka ng mga pastor, sasama ka na. And eventually, dahil wala nga ho kayong masyadong alam sa salita ng Diyos at medyo tinatamad ho kayong mag-research, malaki yung posibilidad na mababautismuhan ka sa protestante itong taon na ito. Kaya ho, bilang babala sa lahat naman nakikinig sa ating broadcast, seryosohin nyo ang pagiging Katoliko. Kung paano si Brad Calix ay seryoso sa pag-alam, sa pagyakap, sa turo ng simbahang Katolika, at seryoso nating ipinapamuhay ang prinsipyo ng salita ng ating Panginoon. Sa ngalan po ni Bro Christian Paul Gaylan at ng buong grupo ng Catholic Faith Defenders, ako naman si Brad Calix mula rito sa DYAF na nagsasabi po, dahil Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. Magkita ho tayo sa susunod na Sabado. Paalam.